hiya ka, manlalait ka, may sumigaw. Bastos, bumaba ka dyan. Gumagalaw na raw yung pamilya. Andun pa rin siya sa sala natutulog. Abangan niyo ako. Wala kayo abangan. Dito ako matutulog. Itong episode na to, gawin natin tong barometro. Kayo po na nanonood ngayon, kayo pong nakatutok sa amin, magkomento po kayo kung kayo ba napasaya o nainis ni Vice Ganda. Diyan natin makikita. Meron pa tayong pag-uusapan. Isang sinuwerte na personalidad. Kaya lamang sa kanyang pagiging mayaman, madalas hindi siya naiintindihan. Ang tinutukoy po namin ay si Vice Ganda. Mali po yung salitang milyonaryo. Bilyonaryo na po si Vice Ganda. At ito po ay kanyang nakamtan sa pangangarap, pagsisipag, at sabi nga ng iba, pagsasalita ng hindi tama, hindi naman nakakatawa. Ngayon po ay titilarin po natin yan. Ikaw nakasama mo ng matagal. Nakasama ko talaga yan. Super nagsisimula pa yan. As hindi pa siya Vice Ganda. Kasama mo na sa Sa entablado, comedy bar, matatas magsalita talaga yan. Matapang magsalita. Masasaktan ka at masasaktan ka. Wala siyang pakialam. Ganun siya sa comedy bar. Ay, customer. Kahit sa customer. Oo, marami yung na-encounter. Marami kami na-encounter na kasama ko yan. Abogado. Talagang pinagbabantaan At yan. ako, one time nandun kami. Di ba? May sumigaw. Bastos, bumaba ka dyan. Sabi niya, abangan niyo ako. Wala kayo abangan. Dito ako matutulog. Di ba? Ganun siya Sa larangan ng komedya. Oo. At saka, galing din siya sa hirap. Kaya siguro, ganito na lang ang kanyang pagsisikap talaga na maiangat ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya lang, nitong huli niyang post, bakit ganon? Sabi niya, sa kaunting pagkakamali ko, parang masyado na nila akong ginadyan. Parang sa kaunting salita ko lang na nasasaktan sila, parang tinatakwil na ako. May mga kaibigan siguro lumalayo, dating kaibigan na umaalis na sa tabi niya, sa puder niya. Ang sabi naman ng iba, hindi naman kasi nakakatuwa yung mga ginagawa mo, nang lalait ka, nang mamaliit ka ng kapwa mo. Hindi comedy yun, nakakabuisit yun. Pandudulog nun ang iyong pagkatao. Para sa akin kasi ay ang pagbibiro ay huwag kang mangapa. Huwag mong saktan ang damdamin ng ibang tao. Lalo maliliit. Oo. Pwede mong laitin ang sarili mo. Hamakin mo yung sarili mo dahil ikaw yun ang hinahamak ko at hindi ibang tao. Hindi lang kasi ng ibang tao makakasakay sa kung ano ang mga sinasabi. At yan naging lugar kung bakit naging sikat na sikat si Ay Dalas Alas. Kapag umakyat po ng entablado si Ay, lalaitin niya talaga yung sarili niya. Iba kasi ang paraan ng pagpapatawa ni Vice Ganda. Kunyari, magkakatabi tayo, ikaw ang gagawin kong subject ko para katawa-tawa, hindi yung sarili ko. So, kawawa ka talaga pag ikaw nagkapit. Kaya nga parang nakakasakit. Pero ito naman ang tanong, papilahin natin ang mga Pilipino na napalungkot ni Vice Ganda. At papilahin din po natin mga kachika, ang mga kababayan natin napasaya na paligaya ni Vice Ganda. Kung gagamit tayo ng calculator, hamak dami ng mga pinasaya ng Totoo Ganda. naman. Kaya 1% lang ngayon nagsasabing hindi ka talaga nakakatawa, walang hiya ka, manlalait ka. Diyos ko naman, napakalaking bilang naman ng napapasaya niya. Itong episode na to, gawin natin tong barometro. Kayo po na nanonood ngayon, kayo pong nakatutok sa amin, magkomento po kayo kung kayo ba napasaya o nainis ni Vice Ganda. Diyan natin Kaya, hindi makikita. natin makita. Oo. At dito rin papasok sa unang pila si Inday Garutay. Dahil Nakasama niya. Oo. si Ate Gay ba? Okay na sila. Dahil pa na lang. Yung gano'n na lang. Marami rin kasi siyang natupakan din. Siguro kaya nangyayari ito kay Vice Nanay, nagiging sensitive ngayon siya. Kasi siguro the fact na nagkakaedad na rin siya, na dati hindi niya napapansin yan eh. Kasi dati pag nag-perform, kaya ano naman kung magalit ka, basta ako At napasaya ko sila. tanggapin natin ang katotohanan na medyo bumaba kanyang popularidad. Ikaw, Ate Chrissy, sa buhay ba ni Vice Ganda, may nakita ka ba isang araw sa buhay mo na itong taon to nananakit, itong taon ito nasaktan si ganito? Bakit ba ang mga kolong ko ay pumipitik kay Vice Ganda? Bakit nga ba? Nararamdaman ko kasi ginagawa niya sa maliliit, lalo yun sa mga bashers niya. Bakit? Kayo ba may pera? Ako, the last time na pinacheck ko, mas yumaman pa pala ako. Ako, ang pera ko, nandyan lang. Kayo ba may pera? Hindi natin ginagawa yun, di ba? Dapat nga tama ka eh. Una mo laitin ang sarili mo. Doon makakakatch ng komedya yung manunood. Eh kung nilalait mo yung sarili mo, okay lang yun. Pero para sabihan mo yung iba na B.O.B.O, yung mga bobog, walang pera, wala kasing kaya nai-insecure, naiinggit. Doon siya kumakabyos. Pinipitik ko siya kapag ganon. Madalas kami magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil hindi niya makuha
yung punto ko. Di ba? May tanong ako, Romel at Morley. Bakit ganon yung pagpansin ng mga dating kasama ni Vice Ganda sa comedy bar? Malayo raw ang tingin ni Vice. Kasi marami ring nakatulong na mga medyante sa kanya na ngayon ay hindi na niya kaibigan. Marami na ring lumalapit sa kanya Na hindi niya papagbigyan. ang ibang tao nga, di ba, sa show nila, sa Showtime, siya nga ang nag-ano na, ako na po magpapagawa ng postisyo yun, ako na magpapaaral, pero itong mga tao na nakasama niya nung walang-wala pa siya, Romel, bakit ganon? Yun na nga, pansinin nyo na yan. Yung mga dati niyang kasamahan, wala sa mga circle of friends niya ngayon. Panay mga bago lahat ng mga kasama niya. Bakit? Bakit? Eto lang nga. Kasi nga, kilala namin siya. Friends pa ba kayo? Friends naman kami. Hindi man kami nag-away na. Pero wala na lang tayong komunikasyon. Pero marami, gaya yung, hindi ko na mabanggitin ng pangalan, pag pinagsasaraduhan siya ng pintuan ng bahay, Oh, doon siya yeah. nakikitulog, gumagalaw na raw yung pamilya, andun pa rin siya sa sala natutulog. Ba't tinulog? O, yun. Kailangan yun ng tulong. Kasi ganito yun, Ate Chrissy, para sa akin ha, may mga taong kapag tapos ka ng gamitin, bibitawan ka na. Goodbye na sa'yo. Hindi ka nakilala. Hindi ka nakilala. So, manggagamit si Vice Ganda. Dito ako sa pakikinabangan ko. Yung pinakikinabangan niya ngayon, iiwan din niya kapag may nakita siyang panibago. Ayan. Panibago. At saka tama yung walang bayani na tinanggap sa sariling bayan na yan, no? Ano to? Kasi kilala eh. Nakakalungkot yun. Pero yun lang, pupusta ako. Kasi siguruhin ko na. Mas marami naman talaga ang pinasasaya ni Vice. Oo. Diba? Sa galing at galing talaga, magaling si Vice Ganda. Totoo. Sobra. Kaya narating niya yan. Maraming pera kasi katakin yun eh. Pero tandaan natin, gano'ng man karami ang pera niya, hindi magagamot ang kanyang damdamin pag malungkot na siya. Ang pera nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Lalo naman ako. May mga pumula. Grabe. Nakakadok. Nakakalungkot lang din, Nay. Sana lang, maayos niya pa o sana bigyan niya ng pansin yung mga old friends niya dati. Kasi mas maganda siguro, mas maligaya sana siya kung kasama niya pa rin yung nagsimula siya hanggang ngayon. Hindi, nababunga Sabi, siya. it's lonely at the top. Ayun. Talaga raw malungkot kapag nasa ituktok ka ng kasikatan. Sabi naman ng iba, but you have more food on the table. Dapat kasi ang isang tao marunong lumingon sa pinanggalingan. Mismo. Ayan. Yan naman medyo ibinabato sa kanya ng mga taong dati niyang kasama. Kasi pag nasaktan mo yung isang taong tumulong sa'yo, parang mabigat. Kahit ang pansabihin mo, mabigat ang buhay mo. Dahil alam mo sa sarili mo, may isang tao kang kinapakan, may isang tao kang sinaktan, may isang tao never kang pinasalamatan. Ayan. So ano ang dapat gawin ni Vice Ganda? Wala lang, maganda lang siya. Ikaw anak. Ay, kung ako, dapat it's about time, Vice. Kasi narating mo na ang gusto mong marating. Nabili mo na ang mga bagay-bagay na meron ka. Tahimik, pag-ibig, lahat-lahat. Meron na. Balikan mo ang iyong nakaraan. Tiring, ganon. Ako ang masasabi ko, Ate Christy, subukan mong kurutin ang iyong mga daliri. Dahil kapag nasaktan ka, ibig sabihin nun, may damdamin ka pa. Yung puso May mo, pagdamdam ka pa. huwag mong hayaang mawala ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, higit sa lahat ang papahalaga sa At mga tao. tatandaan natin, yung mga kasama natin, nung simula pa lang, na walang-wala pa tayong nadudukot sa ating bulsa. Kapag bumaba ang popularidad, kapag wala na ang kinang, kapag ang telon ay nagsarado na, dun ka pa rin babalik sa mga dating kaibigan. Yun lang yun. Yun na, oh! Yun na,